Hello po. Kumusta po mga kapatid? Mayroon lang po akong gustong sagutin dito po sa post ni Ma'am Reyna ng Kulab. Ayan, excited na ba kayo mga kapatid? Hindi sila tumitigil, so sige, pagbibigyan natin sila para naman po malaman nila kung paano yung binabanatan ng isang buwan. Kasi gaya ng sinabi ko po, mayroon pong isang dating follower si Ma'am Reyna ng Kulab na kanilang binanatan daw ng isang buwan. O hindi nila tinigilan. Damn! Kahit na ano na yung pinagsasabi nila doon sa isang dating followers niya, kahit hindi dapat na sasabihin, nakakasakit na sila ng damdamin ng kapwa nila tao. Ang iniisip na lang po nila ay yung kanilang mga sarili, maging sikat lamang sila sa social media. Oh my God! Ayan, so wala na silang pakialam, di ba? Wala na silang pakialam kahit may natatapakan na silang tao. Maging sikat lang sila. Maling pamamaraan yan eh. Pero ito ang masasabi ko, mabilis man yung pag-angat mo at pagkakakilala sa social media. Kung marami ka namang natapakan, wala ring kwenta. Diba? Babagsak ka rin. At babagsak ka rin pagdating ng panahon. Kasi kung nakagawa ka ng masama sa kapwa mo, maraming sasama ang loob sa'yo. Samantalang pag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, mananatili yan sa isip ng mga tao, lalo na sa iyong mga followers. Yan lang po yung masasabi ko. Ngayon, ito yung sasagutin ko na sinabi ni Ma'am Reyna ng Kulab. Ito yung sabi niya, nakaka-inspire, nakaka-motivate. Hindi yung gumawa nga kayo ng content, puro negativity naman mga sinabi at nag-feeling may alam lang kayo kahit obvious lahat na fake accusation at false information at under cyberbullying naman yang ginawa nyo. Yung idol ng bayan pa ang tinira nyo. No, sino gaganahan manood sa inyo? Alam mo Ma'am Reyna ng Kulab, hindi po ako gumawa ng content na pang sarili ko lang. Mayroon pa akong mga proof. Okay? Na-screenshot ko po lahat ng mga pinagsasabi mo sa akin noong una na nag-unang comment ko lang. Ang dami mo nang pinagsasabi. Sinagot lang kita. Isipin mo gaya ng sinabi ko, sinugod mo ako, nagsama ka pa ng mga kampon mo. Yung mga followers mo. Di ba pinagtutulong-tulungan nyo ako pati doon sa inbox ng Messenger, ang dami ninyo. Tapos sasabihin mong yung ginawa kong content ngayon na patama sa iyo ay puro negative at fake accusation lang. Speaking accusation lang yung mga pinagsasabi ko. Alam mo ma'am, mahirap gumawa ng kwento. Okay, kaya ako pag gumawa ako ng content, patama ko sa tao, siguraduhin kung maging mayroon akong proof para hindi ako mapasama. Okay? Kaya totoo yung lahat ng sinabi ko sa'yo. Huwag mong sabihin na akusasyon lang yung mga sinabi ko sa'yo. Huwag mong palabasin na ako ay gumagawa ng kwento gaya ng ginagawa mo. Alam mo, dati nang may tinira ko yung isang mayabang din na content creator na nasa yata noon, nasa 137,000 followers dati, taga Palawan. Alam mo yung content creator na yun, bakit ko tinira dati? Kasi ganito yan nagpo-promote siya ng mga small content creator, tumutulong siya kuno. So nung una, nakilala ko lang siya mayroon lang akong napanood na kanyang pre-promote na yung tumulong daw sa kanya ay itong content creator na ito. So ang ginawa ko, hinanap ko yung content creator na yan na baka pwedeng magpa-promote naman ako. So ang ginawa ko,
ako na po yung nagkusa yata na nagbigay ng pera sa kanya, nagpadala sa kanya ng pera Damn! para i-promote niya ako. So nagbigay ako gamit yung GCash. So promote naman po niya ako ng 2 beses. Nung una nagbigay ako. Tapos nung nai-promote niya ako ng 1 araw, inaantay ko, hindi niya ako mai-promote. So sabi ko magbigay ulit ako ng bayad. Damn! So nung tinawagan ko siya sa Messenger, nagbigay ulit ako ng bayad. So promote niya ako ulit. Damn! Oh, ganun po yung nangyari. Tapos nung pangatlo, nakiusap ako na pwede niyang akong i-promote. Kaso mayroon siyang message sa Messenger na kung pwede daw mag-promote, magbigay ako ng yero. Damn! Kasi mayroon siyang pinuntahan na isang bahay na yung bumungan ay tumutulo. Damn! Ngayon, yung pakiusap ko sa kanya na baka pwedeng i-promote mo ako, sir. Wala pa kasing laman yung GCash ko. Sabi ko sa kanya, ipapadala ko na lang, kakargaan ko muna yung aking GCash. So paki-promote mo lang muna ako, tapos magpapadala na lang ako. So alam mo yung ginawa nila sa akin, mga kapatid? Blinak niya ako. Damn! So doon ko na-realize yung ginagawa ng content creator na yung taga Palawan na pera-pera lang pala. Kung hindi mo bigyan ng pera at hindi mo siya mapagbigyan ng kanyang hinihiling, gaya nga ng hinihingi niya na magbibigay ako ng yero para i-donate niya doon sa tutulungan daw niya. Hindi ako nakapagbigay, sabi ko nga, nakiusap ako, walang laman yung GCash ko, baka pwedeng magpadala na lang ako sa susunod. So wala, blinak niya ako. Damn! Tapos doon ko na-realize nga po na pira-pira lang talaga. Kung wala kang maibigay na pera, hindi kanya i-promote. Oh, di ba? Kaya doon ako nagalit na ngayon gumamit ako ng ibang account ko, pinuntahan ko yung account niya. Nakikita ko na nagpapakain siya sa mga vendor. Halimbawa yung may vendor, halimbawa may vendor doon nagtitinda ng mga balut, mga barbecue. Tapos ang napansin ko, mayroong inagyayaya siya ng mga tao na sige, kumuha kayo dyan, ako bahala magbayad. Ang mali niya, hindi niya sinasabi yung sponsor. Parang lumalabas doon sarili niyang bulsa yung pinambabayad niya. Damn! Inobserban ko, hindi niya sinasabi yung mga sponsor. Talagang ang sinasabi niya is kain lang kayo, kung bahala magbayad. Kaya ang pinapalabas niya, sarili niyang pera. Damn! So napakayabang talaga yung content creator na yun. Inobserban ko bago ko sa ginawan ng content. Talagang tinira ko siya, pero tapos biglang may mga nag-chat din sa akin, sir, ganyan talaga yan, pag magpa-promote ka dapat may bayad. So ginawan ko siya ng content, pinatamaan ko siya, pero magpasalamat siya dahil nung ang unang ginawa ko, hindi ko binanggit yung pangalan niya, pero gagawan ko muna sana siya muna. Gagawa mo sana ako ng part 2 para tirahin ko na, sabihin ko na yung pangalan, kasi parang hindi na, nung pinanood ko yung live niya, parang nanghingi na siya ng pera. Parang pera na yung sinasabi na pwede ba kayo magbigay ng ganito. Damn! Bakit hindi ba siya mahihiya na hayaan niyang magbigay yung tao? Parang inuobligan na niya yung tao na magbigay. So ngayon mayroong nakiusap sa akin na na isang na wag mo na lang patulan, sir. Mga bago-bago pa lang ako dito sa page noon. So dahil nakiusap sila, hindi ko na siya ginawan ng isang pangalawang content creator, hindi ko na siya ginawan ng pangalawang content. Nagpasalamat siya, hindi ko siya ginawan, ipapangalan ko na sana. Pero nung binalikan ko, talagang ganun ang style niya, mga kapatid, yung pag kunwari nagbibigay siya ng tulong pero hindi niya sinasabi yung mga sponsor niya.
Parang pinapalabas niya na pera niya yon. So hindi po maganda yun, dapat sasabihin niya yung ganitong ganyan na sino yung sponsor. Dapat ganon. So yun lamang po. Kaya yung masasabi ko kay Ma'am Reyna ng Kulab, wag mong sabihin, inuulit ko, wag mong sabihin na ito ay hindi false information, hindi totoo. Damn! Saka hindi kita yung sinasabi mong under cyberbullying naman ang yung ginagawa. Hindi ako nambubuli, sinasagot lang kita. Kaya itong masasabi ko sa iyo, magbago ka na. Okay, nabasa ko lahat ng mga comment mo. Kung iwan ko kung saan ka humuhugot, nagbabanta ka, at marami pa. Parang ikaw na yung pinakamayaman, kayang-kaya mo na yung buong mundo sa mga pananalita mo. Gusto mo pang utusan yung mga tao na wag magpalo sa mga basir. So yun lang po. Maraming salamat po. Pakishare lang po yung video natin. So sasagutin ko pa po yung mga sinasabi ni Ma'am Reyna ng Kulab. Para matawan siya, hindi natin siya titigilan. Para magbago siya, hindi maganda yung ginagawa niya. Kasi marami akong nalaman na pinaggagawa niya. Kung basahin po ninyo yung kanyang mga post, talagang napakahambog talaga. Akala mo kayang-kaya niya lahat ng tao. So yan lang po mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.